Magandang gabi sa inyong lahat. Ka ang akin pong tatalakayin ngayong gabi ay ang pinagmulan o ang kasaysayan ng kilusang paggawa at kung ano ang participation ng mga manggagawa sa pag-unlad ng mga bansa at sa pag-unlad ng kakayahan sa paggawa. Ganon din ang mga institusyon na naging bahagi kung paano siya nakatulong kung paano mapaunladin ang mga ang kilusang paggawa at maalis yung mga hindi kanais-nais na at naging kalakaran sa paggawa. So sisimulan ko po ito. Ang kilusang paggawa ay nagmula sa Europa noong Rebolusyong Industrial, huling bahagi ng ika-18 at unang bahagi ng 19 na siglo. Nang ang mga trabaho sa industriya ng agrikultura ay unti-unting napalitan ng mekanisasyon at industrialisasyon na naglipat ng trabaho sa mas maraming industrial na lugar tulad ng mga factory sa mga kabayanan. Nagdulot ng pagdagsa ng mga manggagawang mababa ang kasanayan. Bago ang Rebolusyong Industrial, ang mga ekonomiya sa Europa ay pinangungunahan ng sistema ng guild system o yung tinatawag nating artisan o mga artisano. Sila ang mga grupo ng professional na nagmula noong Middle Ages. Inaasahang poprotektahan nila ng mga artisano ang mga interes ng mga may-ari, ng manggagawa at mamimili sa pamamagitan ng regulasyon ng sahod, presyo at karaniwang mga gawi sa negosyo. Gayunpaman, habang hindi pantay at ang oligarkong sistema ng artisano ay lumala noong ika-16 na siglo hanggang ika-17 siglo. Ang kusang pagbubuo ng mga malalakbay sa loob ng mga artisano ay paminsan-minsang kumikilos ng sama-sama upang humiling ng mas mahusay na mga antas ng sahod at kondisyon. At ang mga ad hoc grouping na ito ay maaaring ituring ng mga nangunguna sa modernong kilusang paggawa. Ang mga formasyong ito ay pinalitan ng mga unyon ng manggagawa na nabuo sa United Kingdom noong ika-18 siglo. Gayunpaman, kung wala ang patuloy na teknolohikal at international na panggigipit sa kalakalan at sa panahon ng industrial na revolusyon, ang mga unyon ng manggagawa ay nanatiling kalat-kalat at naisalokal lamang sa ilang mga rehiyon at propesyon. At wala pang sapat na pwersa para sa pagbubuo ng isang malawak at komprehensibong kilusang paggawa. Sa makatuwid, ang kilusang paggawa ay karaniwang minarkahan bilang nagsisimula kasabay ng Rebolusyong Industrial sa United Kingdom, humigit kumulang sa noong 1760 at 1830 na dekada. Sa Inglaterra, ang sistema ng artisano ay inagaw sa regulasyon nito ng parlamento noong ika-16 na siglo sa pagpasa ng mga batas na sa apprentice ng Elizabeth era, gaya ng Statute of Artificers noong 1562 o Statute of Laborers sa panahon ni Queen Elizabeth, na naglagay ng kapangyarihang pangasiwaan ang sahod at trabaho sa mga kamay ng mga lokal na opisyal sa bawat pook. Ang parliament ay tumutugon sa mga petisyon na ginawa ng mga English weavers o yung mga mananahe noong 1555 na iginiit na ang mga may-ari ay nagbibigay ng mas kaunting sahod at upa para sa paghabi ng mga damit kaysa sa kanilang ginawa noong nakaraan. Ang batas na ito ay nilayon upang matiyak ang makatarungang kabayaran para sa mga manggagawa sa buong bansa
upang panatili nila ang isang karapatan sa kabuhayan. Ganun pa man, ito rin ang nagluwal ng mga restriction o yung mga pagbabawal ng mga simula noong 1700, mayroong mga talaan ng mga reklamo sa United Kingdom na tumaas sa paglipas ng siglo na nagpapakita ng mga pagkakataon ng mga manggagawang nagsama-sama upang itaas ang sahod ay naging isang kababalaghan sa iba't ibang rehiyon. Ang mga unang unyon ng manggagawa ay medyo maliit at limitado ang saklaw at nahiwalay sa mga unyon sa ibang mga geographical na lugar o mga unyon sa ibang mga propesyon. Ang mga unyon ay nagwelga, sama-samang nakipagkasundo sa mga tagapag-empleyo o mga kumpanya. Kung hindi yon sapat, magpetisyon sa parlamento para sa pagpatupad ng mga yung statute nga ni Elizabeth. Ang kilusan ay nakakuha ng malaking ganansya noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo mula sa tradisyon ng Catholic social teaching na nagsimula noong 1891 sa paglalathala ng pundasyong dokumento ni Pope Leo XIV, yung tinatawag na Rerum Novarum, Rights and Duties of Capital and Labors, na kilala rin bilang On the Condition of the Working Classes, kung saan itinataguyod niya ang isang serye ng mga reforma kabilang ang pagbibigay ng limitasyon ng araw ng trabaho, ang haba ng oras sa trabaho at ang pag-eliminate sa child labor at upang ayusin ang tungkulin ng Estado para magbigay proteksyon at pananagutan sa mga manggagawa. Sa buong mundo, ang pagkilos ng mga manggagawa ay nagbunga ng mga reforma at karapatan ng mga manggagawa tulad ng 2 araw sa katapusan ng linggo o yung pagpapahinga, minimum na sahod, mga bayad sa holiday at ang pagkamit ng 8 oras na pananatili sa pagawaan ng mga manggagawa. Mayroong maraming mahalagang aktivista sa paggawa sa modernong kasaysayan na nagdulot ng mga pagbabago na revolusyonaryo noong panahong iyon at ngayon ay itinuturing na hukbong mapagpalaya. Halimbawa, si Mary Harris Jones, na mas kilala bilang Mother Jones, hindi Pastor Jones. At ang National Catholic Welfare Council ay mahalaga sa kampanya upang wakasan ang child labor sa Estados Unidos noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Dumako naman tayo sa lokalidad kung saan tayo naroroon ngayon. Ang unang unyon ng manggagawa ay itinatag sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Hapon noong 1910 at ang Seongjin Estibadores Union ay binuo ng 47 manggagawa. Ang mga unyon ay limitado sa saklaw sa panahong ito dahil sa kanilang maliit na bilang at limitado sa mga unyon na nakabase sa trabaho at rehiyon. Ang kilusang paggawa ay may 2 magkaibang ideolohiya, pagkakakilanlang maka-Koreano at pagkakakilanlang maka-Hapon. Kaya ang maka-Koreanong Unyon ay may kusang pag-aalsa. Ang kilusang manggagawa ay nag-organisa ng mga welga sa rehiyon sa panahong ito at makikita pa rin natin hanggang ngayon ang palatandaang ito ng spontaneous na pag-aalsa nila. Kahit individual, maakyat pa sa tore at mga delikadong lugar upang ipakita ang kanilang pagkadismaya sa mga kumpanya. Militante, kumbaga, pero may hihigit pa ba sa militansya ng kilusang Mayo 1? Tingnan naman natin ang sariling atin. Ang kilusang Mayo 1 o May 1st Movement, nakilala rin
sa mga inisyal na KMU ay isang malayang sentro ng paggawa sa Pilipinas. Itinataguyod nito ang tunay na militante at makabayang unionismo. Ang KMU ay itinatag noong Mayo 1, 1980 upang punan ang malinaw na pangangailangan para sa isang organisasyon ng mga manggagawa na naninindigan para sa karapatan ng mga manggagawa at laban sa dayuhang dominasyon. Ang KMU ang pangunahing nagsusulong ng kagalingan ng mga manggagawa. Hindi siya nagko-compromise at mayroon ding trade, hindi siya nagko-compromise. Ganun pa man, meron ding Trade Union Congress of the Philippines o yung tinatawag na TUCP na ang KMU ay isang unyon ng kilusang paggawa na malapit na naugnay sa mas malawak na pambansa demokratikong kilusan sa Pilipinas. Pinapakita ng organisasyon ng unionismo nito bilang tunay, militante at nasyonalista. Nagsimula ang federasyon sa 7 founding union, federation at 50,000 miyembro. Pagsapit ng 1990, iniulat ng KMU na mayroong hanggang 750,000 miyembro ang kaanib sa ilalim ng mga unyon ito. Noong 1990s, napilitan na maghiwalay ang puti at dikolor. Mga pagkakaiba sa ideolohikal, pampolitika at organisasyon kaya nagkaroon ng TUCP. Ngayon ang KMU ay inorganisa sa 11 pambansang federasyon at isang regional. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Eulalia KMU na nasa ST. Sa federasyon na may humigit kumulang sa 125,000 kasapian, mayroon ding 3 kaakibat na organisasyon kasama ng KMU. Ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o yung piston na tinatawag. Kalipunan ng damayang may hirap, kadamay. At dito rin kaanib ang alin sa tingin nyo? Ang Migrante International. So marami pang mga sumanib na unyon sa KMU at ito lang ang ating nakuha ngayon na sa ating pagsasaliksik at nawa ay makatulong ito sa ating pag-unawa kung bakit kailangan nating ipagdiwang at ang kilusang paggawa kung saan ito ang tinatawag na gulugod ng ekonomiya ng ating bayan o ng iba pang mga bayan kung paanong ang manggagawa ang siyang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Kaya ako po ay nagpupugay sa uring manggagawa sa kanilang patuloy na paglaban para sa kalayaan at justisya. At lalo higit, yung panawagan ng KMU na itaas sa 1,200 ang nakabubuhay na sahod ng mga manggagawa. Laban mga kapatid, laban kilusang paggawa.